momentous events swept the Spanish colonists in the late 19th century, including the Philippines. Journalists of the time referred to the phrase El Grito de Rebelión or Cry of Rebellion. To mark the start of these revolutionary events, identifying the places where it happened, in the Philippines, this happened in August 1896 northeast of Manila, where they declared a rebellion against the Spanish colonial government. These events are important markers in the history of colonists that struggled for their independence against their colonizers. These are different dates and places for the first cry of rebellion. It is believed that the so-called cry took place in Balintawak, but others would say that it happened in Pugadlawin. Nevertheless, there are two accounts to be considered in knowing the real date and place of the cry of rebellion. This includes Pio Valenzuela's controversial Cry in Pugadlawin and Guillermo Magsangkay, The Cry in Balintawak. Noong 1846 ng Agosto, naganap ang malaking pagtitipon ng 1,000 kasapi ng mga Katapanera upang isagawa ang mahalagang desisyong bumubuo sa pagkataon ng Pilipinas. Tinawag ito sa kasaysayan na Sigaw ng Pugadlawin na isinalin sa salitang Espanyol na El Grito de Rebelión, na ibig sabihin ay desisyon o pagtawag ng himagsikan. Ako, si Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, na handang ialay ang sarili para sa minamahal kong bayan, ang bansang Pilipinas. Dumating sa Balintawak sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Teodoro Plata, Aguido de Rosario at iba pa nilang mga kasapi noong 1894. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap sila ng isang mahalagang impormasyon galing sa isang Katipunera. Paumanhin mga pinuno. Ano yun? Alam na ng gobyerno ng Espanyol ang ating kuta at ang ating gagawin. Andres, ano ba ang iyong plano? Ngayon, alam na nila ang ating organisasyon, kailangan natin lumikas at maghanap ng maalimpatan. Dahil sa natanggap na balita, lumipat ang mga Katapanero sa Pugadlawin, isang bahay ng pagmamayari ni Juan Samson na anak ni Melchora Aquino. Malaki ang tawanan ko sa iyo, Andres. Alam kong gagawin ng lahat para sa ating bansa. May binigay si Melchora ng utak ni Andres na may simbolo ng katipunan. Narito tayo ngayon upang gumawa ng hakbang laban sa mga Espanyol. Tama, ito ang tamang panahon upang isakatuparan natin ang aming kalayaan. Upang gawin ang nararapat na gawin para sa bayan. Tama! 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 Teka lang muna, hindi pa tayo handa dahil wala tayong kagamitan. Tama! Wala pa tayong sapat na kagamitan para sa ating mga kasama. Sangayon ako sa gagawing hakbang. Pero walang susuporta sa atin. Hindi susuporta ang mga mayayaman sa atin. Ang sabi nga ni Rizal, ang mga mayayaman ay hindi kakampi ng katipunan. Tinatawag ni Andres ang lahat ng kanilang mga kasama. Hindi magkatugma ang aming mga desisyon. May gusto wag muna magmadali na gawin ang himagsikan at isa na ako doon. Pero gusto kong ipaglaban ang inang bayan na ipinagkait sa atin ng mga dayuhan na sakim sa kayamanan. Matagal na tayo nagtitiis
Kailangan na nating ipagiganti ang ating mga kaibigan na walang awang pinaslang sa balintawak. Kung ganun, ilabas ang sedula. Ang kakarampot na papel na to ay simbolo ng pag-aalipusta at pag-aalipin ng mga dayuhan sa atin. Gusto ko ipahayag natin ang ating mga damdamin at pahiwatig ang ating himagsikan. Tayong lahat, unitin ang sedula! Mabuhay ang mga anak ng bayan! Mabuhay! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay! Dumating na ang araw ng mga tunay na anak ng bayan! Behind the scene. Alam pong gagawin niyo para sa ating bansa. Pinipigil ako! Teka lang muna. Ano nga lakad natin? Tandaan na lang tayo sa malungkot eh. Tandaan ng walang Sabi ka ganyan sila. Plus, malisan! Ay, ilabas pala, ilabas!